Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Pagpapakita ng mga kakayahan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang ibigay ng Diyos. Dapat natin itong linangin at bigyang pagpapahalaga. Pagkatapos ng aralin ito, ikaw ay inaasahang makapagpapakita ng mga natatanging kakayahan ng may pagtitiwala sa sarili. Gawin natin. Basahin ang bawat item. Isulat ang tama kung wasto ang ipinapakitang damdamin sa pagsasakilos ng kakayahan at mali naman kung hindi. Mahusay gumuhit si Luis. Marami na siyang naikuhit. Tuwang-tuwa siyang ipinakikita ito sa ibang bata. Masaya rin siyang natutuwa ang mga kaibigan sa ginawa niya. Ito ay tama. Hawak-hawak ni Trixie ang laylayan ng kanyang damit habang tumutula. Hindi siya mapakali dahil baka magkamali siya. Ito ay mali. Matikas ang tindig ni Mabel habang umaawit sa harap ng kanyang nanay, tatay at mga kapatid. Ito ay tama. Matapos pagtawanan ng madapa, hindi na mapilit si Jerome na sumali muli sa paligsahan sa pagtakbo. Ito ay mali. Umiiyak si Janice habang sumasayaw dahil kasi simula pa lamang niyang mag-ensayo. Ito ay mali. Ang kakayahan o talento sa Ingles ay espesyal na katangian. Ito ay natatanging husay o galing ng isang batang katulad mo. Ito ang dahilan kung bakit naisasagawa o naisasakilos mo ang iba't ibang gawain. Nagmumula ang lahat ng ating mga kakayahan mula sa Diyos. Ito ay regalong handog niya sa iyo at sa lahat. Dahil dito, kailangan mong gamitin, ipakita at linangin ang mga ito. Ilan sa mga paraan upang malinang ang taglay mong mga kakayahan ay ang patuloy na pag-iensayo at pagsasakilos ng mga ito. Dapat ka ring maging masaya habang ginagawa ang mga ito. Si Ento, ang batang maraming talento ni Jay Lopo. Si Ernesto o mas kilala sa kanila bilang si Ento ay batang maraming talento. Sa edad na 8, nagagawa niyang gumuhit ng larawan at iba't ibang disenyo. Nakatutula, nakahaawit at nakasasayaw rin siya ng mahusay. Sa pagtutuos ng kwenta sa matematika ay mabilis din siya. Tuwang-tuwa ang nanay at tatay niya. Maging ang mga kapitbahay at kaedad na mga bata ay humahanga sa kanya. Isang araw, pinaawit siya ng ama sa videoke. Narinig ito ng mga kapitbahay at sila ay nagpalakpakan. Ang ganda ng boses mo, Ento, sabi ng dumaang si Aling Carmela. Manang-mana sa inang si Gemma. Dagdag pa niya. Masayang masaya si Ento.
Umawit siyang muli. Maganda ang simula sa bandang dulo na mataas na ang tono ay hindi niya naabot. Pumiyok ang boses niya. Biglang nagtawanan ng malakas ang mga naglalaro sa labas. Napahiya si Ento sa nangyari. Iyak siya ng iyak. Nagkulong siya sa kwarto at nagmukmok. Ayaw na niyang umawit muli. Pati ang pagguhit ay itinigil na niya. Hindi na rin siya tumutula at sumasayaw. Naging tahimik siya. Naging hindi na rin siya palakibo. Ang dating masiglahing bata ay naging malungkutin. Kinausap siya ng kanyang nanay Gemma. Ano problema mo, Ento? Nakayuko lang siya at umiiling-iling. Dinaramdam mo pa rin ba ang nangyari noong nakaraan? Tanong ng nanay. Nauunawaan ko ang nangyari, subalit hindi ka dapat malungkot. Paliwanag nito. Maganda naman ang iyong boses at mahusay kang umawit. Pero sumabit po ako at pumiyok ako. Pinagtawanan po nila ako. Tugon niya. Ayaw ko na pong umawit. Huhuhuhu. Ang sambit niya habang humihikbi. Alam mo ba, Ento, na kahit ang mga sikat na mga awit ay nagkakamali rin? Tanong ng nanay. Ganun pa man, hindi sila tumitigil. Hindi ko na po kayang humarap sa mga tao at ipakita ang kakayahan ko, sabi ni Ento. Alam mo ba ang mangyayari kapag hindi mo ito ginamit? Unting-unting hihina. Ganito, Ento, ang pagpapatuloy ng nanay. Ang kakayahan o ang talento ay dapat patuloy na nililinang. Kahit mahusay ka na o hindi pa, patuloy ka dapat na nag-e-ensayo. Inaaral mo rin ito kung hindi ka pa masyadong mahusay. Nagpapatulong ka rin dapat sa ibang marunong upang maturuan ka. Darating ang panahon, ikaw ay mas lalo pang magiging mahusay. Napaisip si Ento. Tama nga ang sabi ng ina. Simula noon, araw-araw na siyang nag-eensayo at pinakikita ang kakayahan. Bumalik na ang kanyang tiwala sa sarili. Gawin natin. Sagutin ang mga katanungan ayon sa kwentong binasa. Ang mga sumusunod ay katangiang taglay ni Ento, maliban sa patlang. A. Pagguhit. B. Pag-awit. C. Pagtula. O D. Pag-arte. Ang tamang sagot ay D. Ang damdamin ni Ento kapag naipakikita niya ang kanyang kakayahan at kapag pumapalakpak ang mga kapitbahay ay patlang. A. Naiinis. B. Nalulungkot. C. Natutuwa. O D. Natatakot. Ang tamang sagot ay C. Ang ginawa ni Ento matapos pumiyok habang umaawit ay patlang. A. Umiyak ng umiyak. B. Tumahimik at hindi kumibo. C. Nagkulong at nagbukmok. O D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay D.
Kapag hindi ginamit o pinakita ang kakayahan, maaaring patlang ito. A. Mawala. B. Humusay. C. Dumami. O D. Malinang. Ang sagot ay A. Sa huli, tulad ni Ento, mahalaga na ibalik ang patlang. A. Kabutihan. B. Katamaran. C. Kalungkutan. O D. Tiwala sa sarili. Ang sagot ay D. Gawin natin. Tukuyin ang iyong mga kakayahan o talento. Magsulat ng 3 kakayahang taglay mo. Ilagay sa kabilang bahagi kung alin ang pinakagusto mo mula 1 hanggang 3. Mga kakayahan ko: pag-awit, pagguhit, pag-arte, ayos ayon sa pagkagusto. Gawin natin. Tukuyin ang mga kakayahan o talento. Isulat ang 3 kakayahang nais mong taglayin. Isulat sa kabilang bahagi ang mga paraang gagawin mo upang matutuhan ang mga ito. Mga kakayahan ko: mahusay akong kumanta, plano sa paglinang, palagi ang pag-iensayo sa pag-awit. Malikhain ako sa pagpipinta, pagguhit tuwing may libreng oras. Magaling ako sa pag-arte, pagsali lagi sa mga pagtatanghal. Tandaan natin, bawat tao o batang katulad mo ay may taglay na kakayahan. Regalo ito ng Diyos na dapat pahalagahan. Mainam na matukoy mo ang mga ito at maipakita. Magtiwala sa sarili na kaya mo itong gawin, gamitin at ipakita sa iba. Makatutulong ang pag-iensayo, paghingi ng tulong sa iba, at sariling pagsisikap upang masigit pang matutuhan ang dati at bagong kakayahan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatao. Paalam!